What's up guys? Welcome guys, welcome. Pag-uusapan natin guys ang tungkol sa pag-ibig kasi siyempre ngayon ay Valentine's, no? Valentine's special tayo guys. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga problema sa pag-ibig ng mga security guard, no? Para at least aware kayo. Aware kayo mga hindi pa security guard at yung mga nagsisecurity guard na baka bulag pa kayo, hindi pa nyo alam ang medyo kalakaran sa yung mga problema sa pag-ibig sa mga security guard. So para maintindihan niyo guys kung ano mga ibig kong ipapahiwatig sa inyo sa video na to, tara pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard, okay? Ang pag-uusapan natin guys ay tungkol sa mga problema sa pag-ibig ng mga security guard. Pero bago ang lahat guys, yung mga bagong dalaw, hindi pa ako kabisado, bago pa sa paningin nyo, magugulat kayo bakit may taong nagsasabing officer, security guard, at mahaba ang buhok, no? Nakasando. Parang nakikipag-inuman lang, no? Nakipag-inuman lang sa kalye. Kasi po guys, ako po ay matagal na po retired. At ito po yung aking accomplishment na nag-retired na ako ng medyo mas bata ng konti at na-enjoy na natin yung time natin sa family natin at sa mga tinatawag na passion natin kung anong dapat natin gustong gawin, okay? So tulad ng mahaba ang buhok, mga earrings na yan, ibig sabihin pang model na kasi nga wala na tayong amo guys, no? Retired na po ako guys ha, kaya baka magulat kayo, yan ang palaging tanong sa akin. Sino ba yung ingot na to, nagsasalita na security officer tapos ganun ang forma, no? So I hope na naintindihan nyo na. Ako guys ay gumagawa ako ng mga video guys, mga advance info, mga tulad ng pag-uusapan natin ngayon, mga paano mag-apply ng gwardiya, lahat ng mga information regarding security guard ay ginagawaan ko ng video. Dumalaw na kayo sa channel ko, ayan guys, ayan, channel ko, okay? Pag nakarating na kayo dyan guys, pindutin nyo yung playlist dyan, ayan ang playlist, oh. Pag napindot nyo ng playlist kayo, napindot nyo na, yan ang lalabas, yan lalabas playlist. Tapos pumunta kayo sa Security Guard Matters, ano? Security Guard Matters. Nandiyan yung mga video natin, guys. Ngayon, kung gusto naman niyo ako makilala, kasi baka nagdududa kayo na talagang anong yung pagkatao ko, kanais-nais ba o kapanipaniwala ba? Dalawin niyo ibang mga channel diyan, guys, no? May mga information tayo, informative video, mga entertainment video, makikita nyo, magkakaroon kayo ng hint kung sino yung nagsasalita sa inyo. Ito ba'y paniwala o gumagawa lang ng kwento, nag-reflect yung ilaw sa pasensya na kayo, gumagawa ng kwento o alam mo na, for the content lang para lang mapaniwalaan o talaga namang totoo yung mga pinagsasabi ko. Okay guys, ngayon guys, since ngayon ay Valentine's Day, malapit na, at tinatawag dyan, hindi natin maiwasan na magkakaroon talaga tayo ng mga tinatawag na encountered sa mga problema regarding sa pag-ibig, no? Regarding sa pag-ibig, pag tayo ay security guard. So, dapat aware kayo kung ano mga ito para at least, di ba, kumbaga sa Bisaya, matan. Ibig sabihin, dilat na yung mata mo, no? Maliwanag na yung mata mo, no? Para hindi ka problema sa darating na panahon, no? Parang ganitong illustration na yan, guys, ayan, no? Nakita niyo yung illustration na yan? Nagsabi na yung, may nagsabi na tao na huwag mong gawin yan kasi mapapahama ka, pero gagawin pa rin niya kasi gusto niya patunayan ko talaga mapahamak. So, ganun ang ginagawa natin, guys. Nagbibigay tayo ng babala at mga impormasyon sa trabaho ng security guard. So, simulan na natin guys, ano bang unang problema ng mga gwardiya sa pag-ibig, no? Ano bang pinakaunang problema? Ngayon, unang problema guys, kung ikaw ay lady guard, nag-a-apply ka ng trabaho bilang security guard at medyo may kaseksihan ka at medyo may tinatawag na ganda ka, pag pumasok ka ng lady guard guys, asahan mo na target ka na ng mga playboy na mga officer sa opisina at sa detachment. Pati na rin mga security guard.
maging maingat tayo. Kasi, ang tawag dyan, ligawin ka. Target ka ng mga kuwan. So, kasi yung mga yan, alam mo na lalaki, pag may butas, pasak, di ba? So, ikaw, babae, aware ka na, lalo na kung may kabataan ka, siguro, nag-apply ka, may edad kang 23, 24, 25, medyo may hugis-hugis pa yung katawan natin dyan, at medyo kagandahan. So, yung mga nasa opisina, yung mga operation manager, inspector, pupurma na sa iyo yan, at liligawan ka, gagawin kang tinatawag, kabit. Diba? May mga binata naman, pero ingat ka lang. Guys, ang masama pa guys, kung magpapakita ka ng tinatawag na hard time mo. Ano ba yung hard time mo? Yung bang may mga problema ka personal, tapos isasiwalat mo, isasabi mo, sasamantalahin ng mga officer yan, lalo na kung mga nasa opisina or nasa detachment mo. The more na magigipit ka kasi, the more nga kakapit ka. Ganun naman ang babae, di ba? Hahanap ng, excuse me for sa mga babae, pero ito yung karanasan ko. The more na hinahirapan kayo, the more na naghahanap kayo ng lalaking kakapitan nyo. Dahil, siyempre, di ba, isa sa mga, ang mga lalaki naman, ay sasamantalahin yun. Di ba? Nasa kanila yung position, kung ano, commander, is IC, officer, di ba? Ganun ang nangyayari. Lumalapit sila sa'yo, at yun. So, kung ikaw babae, handa ka. Pag nag-apply ka ng gwardya, at medyo may sexy ka, at medyo may dating yung mukha, yung pagkatao mo, yung pagkababae mo, ay ligawin ka. Yan ang unang problema na aabutin mo. At yung ibang mga officer, para lang maangkin ka, ay pahirapan ka. No, pahirapan ka. So, maging matibay ka lang pagka nandun ka na sa sitwasyon na yon. O kung gusto mo yung lalaki, di go. Bakit naman hindi? O, di ba? So, kung hindi naman, yun, marunong kang kuhan. Huwag kang tinatawag na magpadala sa mga tinatawag na tulong-tulong, mga kunwari natutulong-tulong ka, pero may kapalit pala yon. So, especially yung mga officer na, lalo na sa mga nasa opisina, lakas manggipit yung mga yan eh. So, mag-react na yung nasa opisina ngayon ng mga agency. Yan ang ginagamit. Kadalasan ng mga LG ko dati, ng mga kuan ko, ay kabit nila yung mga LG namin. Mag-react kayo, mag-post, mag-comment kayo dyan kung mali yung sinasabi ko. Pero yan ang nagiging problema ng mga babae pag nag-lady guard ka. Okay. Pangalawang problema sa pag-ibig ng mga lady guard ay yung tinatawag na, may mga lady guard na talagang mga playgirl. Ano mga playgirl? Mapaglaro sa pag-ibig, no? Ang dami nang nililigaw sa kanila kasi lalo na kung sila lang halos, di ba? Tapos, flirty pa. Ano yung flirty? Medyo lambing-lambing ng konti. Ang lalaki kasi marupok. Ngayon, ang ginagawa ng mga lady guard na yan ay ginagawa nilang gatasan ang mga nangliligaw sa kanila. Inuutangan nila, pinapabili nila ng merienda, kasi sila lalaki naman, para makasip-sip ng bango ng babae, di ba? So, nagpapauto din yung mga lalaki. May mga lady guard na ligawin dun sa mga empleyado. May natatanggal akong tauhan ganun kasi talagang medyo may kakapalan na ng mukha ng mga lady guard. Huwag niyong gawin yun. Huwag niyong gawin. Huwag niyong samantalahin yung pagkakataon kasi may karma din. So, inuutangan, ginugulangan, pabili ng ganito, pabili ng ganon. Kasi nga, ang dami ng liligaw. Tapos, relasyon dito, relasyon doon, di ba? Hanggang sa naging toxic ka na, so tanggal ka sa trabaho. So, panatilihin natin yung ating tinatawag na dangal, no? Kung may karelasyon ka, isa lang, hindi yung porket marami nang liligaw, utangan mo, bibilang kasi kadalasan din, medyo nagigipit tayo, security guard, kasi alam mo na, minimum earner lang tayo. Tapos kadalasan sa mga lady guard, may mga single mother dyan, ginagawa nila yon. Syuta dito, syuta doon. No? So,
Anyway, kanyo yan. Yung pagkatao nyo yan, at sinasabi ko lang dito na yan ang isa sa mga problem ng mga pag-ibig, na baka ma-encounter nyo ganung mga lady guard, ay mapagsamantala, utangan ka, kunwari, utangan ka, walang bayad-bayad, no? So, alam nyo na, anong kalakaran, may mga babaeng ganun. May mga babae, kadalasan ng mga babae. Kasi alam mo na, sa panahon ngayon, kuwan lang gamitan lang So, sino yung magagamit mo, gamitin mo. So, di ba, yung may mga position, ganon. So, nangyayari yan. Comment yung mga active dyan. At kung napapanood ng mga tauhan ko dati to, malamang-lamang makaka-relate sila. So, yan isa sa mga problema ng pag-ibig ng mga security guard. Yan, mga tulad ng lady guard na yan, na medyo playgirl ng konti at nananamantala sa mga nangliligaw. So, nasa dalawang, tayo. Pangatlo, ito yung pinatawag na advance move ng mga security guard. Alam mo yung mga security guard, guys, may mga playboy na mga security guard. So, hindi ko na ipahabain to. Ikukwento ko na lang tong karanasan ng kababayan ko. Pero hindi kami magkapareho ng agency. Nangyari sa kanya, advance move niya. Kasi nga, Robin Padilla ang datingan di ba? Robin Padilla ang datingan, no? So, ang ginawa kasi, panay ang overtime ng isang empleyado. Tapos, natatapat na siya din ang nag-duty panggabi. So, feeling ng kababayan ko, kasi may pakababaero din, na may gusto sa kanya yung empleyado. Kasi alam mo yung mga empleyado minsan, nakikisama sa mga security guard. Siyempre, para, di ba? So, ang kabaitan nung empleyado ay minasama kasi nga, babaero. At inisip niya, eto na. So, pag tawag sa kanya, akala niya, yun na yun. So, may pagtawag, hinawakan niya, hinalikan niya talaga agad. Kasi advance move nga Pang Robin Padilla ang datingan Eto na. Pumalag yung babae. Dinimanda siya. Attempted rape. Tanggal yung lisensya niya, nakulong siya, at yung anak niyang 3, mabuti na lang yung asawa niya, ay matibay-tibay din. Nagtinda-tinda doon, at nabuhay niya yung pamilya niya. Siya, wala siyang magawa, nasa kulungan siya. Hanggang sa, yun na nga, nakaawa yung asawa, nakita ng na pinagsisihan niya, at naiurong naman yung kaso, pero nakatikim siya ng 4 na taong kulong. 4 na taong kulong. Diba? Dahil doon sa advance move na yan. Diba? Porkit nagpakita ng kabaitan, akala mo ay may gusto na sa'yo. Wow naman. Di ba? Okay. So, yun yung ibig sabihin. Hindi na natin isa-isahin kasi mahaba tayo. So, doon tayo sa pang-4, no? Yung mga tinatawag na piling pogi na mga gwardya. Isa na ako doon. Okay? Piling pogi. Yun na nga, yung mag-advance move ka, akala mo, poging-pogi ka, si Robin Padilla ka. Piling pogi. Ito, ganito may kasama ako, tawa ko ng tawa So, nagkaka-eye contact sila. Piling pogi siya So, ang feeling niya, may gusto sa akin to. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng papel na maliit, sinulat siya na ng number niya. Tapos, nung padanda, siyempre, pakit-cute siya doon sa kasi feeling pogi nga siya At, eto na nga, binigay niya yung papel. Nagulat yung babae kasi binigyan siya ng papel At nakita ng babae na cellphone number. Sabi niya, kuya, ano to? Sabi niya, cellphone number ko yan. Para saan? Sabi ng babae. Pinasakay siya ng babae. Para saan, kuya? Pangiti-ngiti pa yung babae. Di, baka gusto mo akong tawagan. Nireklamo siya sa manager at yun ang kinatanggal niya. Hindi na natin i-elaborate yung kwento kasi yun ang sinasabi kong feeling pogi. No? Feeling pogi na mga gwardiya. Mayroon din akong tauhan na nagulat ako, nag-request siya ng palipat siya sa main, sa amin. Tapos, nasa branch siya naka-duty. Sabi ko, tumawag siya sa akin, sir, baka pwede akong makalipat dyan, sir. May kulang ba kayong tao, sir? Sabi ko, ano ba area mo? Tapos, ano bang kuwan mo? Bakit ka papalipat? Sabi ko, sir, baka swap na lang, isa-swap daw kasi. So, yung lugar naman niya ay may nakipag-swap. Doon, sinwap ko. So, pagka-swap, nagulat ako kasi alam mo yung mga piling pogi ng gwardiya. So, pagka-swap,
nagulat ako, after mga 1 month, mayroon nang dumating na reklamo mula doon sa branch niya. Doon mula sa branch niya, na siya yung isang empleyado, no? Ginawa niya parang sugar mommy. Hiningian niya ng mga mga laptop, mga ano-ano. After all, iniwanan niya, di nagpalipat siya. Na hindi na nakikipag-communicate sa kanya yung babae, yung gwardiya. Yung pala, marami na siyang naibigay doon sa gwardiya. Tapos after all, parang iniwasan na siya agad. So nireklamo siya doon sa opisina namin at pinabayaran sa kanya yung mga yun yung mga piling pogi kasi ito na pogi naman pogi sa yung paningin yun kasi uso kasi yung mga Korean looks, maputi siya, medyo siya, tawag dyan yung Koreano ang datingan niya, kaya siguro fans ng mga upaw-upaw yung mga empleyado, may edad na rin siya, bata pa. So, nakipagkuhan sa kanya. At tinanggap naman ng empleyado na siya ay may live-in partner. Hindi naman siya may asawa. Live-in partner lang. So, consider as may asawa pa rin kasi may anak lang isa eh. Yun na nga, piling pogi ng mga gwardya, mapapahamak tayo dyan guys. Kung makikipagrelasyon kayo, una-una, sabihin nyo na may live-in ako, may kuhan ako. At nangyari din sa akin yan guys. Nangyari sa amin yan sa branch namin. Piling pogi din. May dalaga kasing empleyado doon. So, ang ginawa namin, gaganon kami ligawan. So, nahiya yung binata namin kasama. Ang ginawa ko, ako nagawa, nilagyan ko ng bulaklak yung kanyang table nung babae, nung empleyada. Pakinabukasan, kilig na kilig yung empleyada. Yung manager ng aming branch ay born again. Sabi niya, walang mangliligaw sa'yo ng mga empleyado kasi may mga asawa to. May binata pero bading. Ang janitor naman, patagal na dito, may edad na, sabi ng manager. So, ang possible yan, mga gwardya. Ginawa sa amin, tinawag kami isa-isa doon sa manager. Isa-isa kaming tinanong ng manager. Ayaw ko na may nagsinungaling ng mga gwardya sa akin dito Ganun-ganun ng manager. Okay. 7 kami. Isa-isa kaming tinanong. Yung iba may live-in, may anak na isa. Tapos ako, sabi ko, ma'am, may anak na po ako, asawa, 4, sabi ko. Sabi niya, bakit may nagbibigay bulaklak ng aking empleyado na dalaga? At kinikilig-kilig pa, pinapaasa nyo, alam ko isa sa inyo, sikuhan kami ng sikuhan doon, kasi nga, yung isa nga naming, yung kasama, na medyo turpi ng konti, pero, may syuta din siya, pero, siyempre, binata siya, yan na lang kasi empleyado, namumutla kami, di ba? Sige, piling-pilingan pogi nga, okay? So, wag tayo magpiling pogi kasi ikakatanggal natin yan, guys, okay? So, alam na, no, na kuwan. At ito ang pinakahuli, guys, ang pinaka-seryoso na mga problema sa pag-ibig ng isang security guard ay ang tinatawag na kadalasang nangyayari sa mga gwardya ay yung pinipindiho ng asawa. Okay, dito na tayo sa seryoso guys, wala tayong tawanan dito. Marami akong mga tauhan na medyo halos nababaliw at na mainit sa ulo sa duty. Ayaw ko nga sana bigyan ng baril kasi baka mamaril nga dahil napipindiho sila ng asawa nila. Isang situation ko, yung kanyang asawa ay nakipagrelasyon sa online, yung tinatawag na chatting. So, iniwan siya ng asawa niya. Talagang tulala siya, lutang sa palagi sa duty at wala sa hulog palagi. At may isa naman akong kasama na hindi niya akalain na ang asawa niya pala ay karelasyon niya na yung medyo kapitbahay nila. Kasi bakit? Ang security guard kasi guys ay 12-12 ang duty. Tulad ako, 12-12 ako mag-duty at panggabi pa. Isang taon yun, straight. Isang taon mahigit straight. Grabe talaga yun. Wala pang day off. So walang time, di ba? Sa umaga
may mga bata pa nag-aaral, busy, ganon. Kung nangangailangan ka sa katawan mo, yung tinatawag na nag-crave ka ng sex, ay ang ginagawa na lang namin mag-asawa dati ay yung tinatawag na kung na lang hit and run. Kasi nga yung panggabi nga ako palagi. So imagine mo guys, kung 12-12 ang isang gwardiya at sa umaga magpe-prepare ka 2 hours, ang biyahe mo pa uwi 2 hours, so ang ibig sabihin 16 hours ang wala ka sa bahay. Usual pag nasa bahay ka na ay tulog ka na, tapos yung ibang gwardiya pa nagiinom pa. So ang lawak ng oras ng asawa para gumalaw, di ba? May mga asawang, marami akong kasama na nagtutungit lang, nagkikipag-inuman kasi nga pangpawala daw ng inip sa bahay, siya lang mag-isa, marami ng trabaho, ang daming dahilan ng mga babae na asawa, samantalang yung kanilang asawa ay nagkandakuba na kajujuti bilang gwardiya. So yun na nga guys, kulang sa oras ang mga gwardiya sa asawa. Kaya kadalasan ay napipindihan ng ang mga security guard. Okay? Yung iba namang mga security guard naman ay sila naman din ang nabababae. Tapos pinababayaan nila yung kanilang pamilya. Marami akong mga tawan dyan kasi nga mahaba ang oras ng gwardiya sa trabaho. So marami kaming kahalubilo na mga, lalo na dun sa government na pinapasukan namin, maraming babae kasi talaga doon. So marami kang magiging kuan. Isa na rin ako sa tinatawag na guilty dyan sa mga nung panahon na medyo malikot pa ang kaisipan ko at ang aking pagkatao. So isa ako sa guilty dyan. So hindi ko na elaborate sa inyo kasi baka mapasama lang ang imahe ko sa inyo. Pero aminin ko sa inyo na guilty ako sa mga ganong kwentuhan. So may mga gwardiya din na nagsusyota sila sa trabaho, no? So pumupunta sa amin, nagrereklamo, sir, asawa ko hindi na nagre-remit ng sweldo, may mga anak kami, wala na kami makain. Minsan nga yung mga bata, sabang gutom na gutom, sabi ko, kinakausap ko nga yung mga tauhan ko rin. Gagawa ka ng kalokohan, huwag mong gutumin yung pamilya mo kasi ginawa mo yan, ano bang laban ng mga bata? Pagdating ng panahon, bumaliktad yung panahon, di ko naman ang hina, ang mga anak mo naman yung malakas, paano mo, paano, umasa kang tulungan ka ng anak mo pagdating ng panahon, pero nang maliliit pa sila, wala kang. Okay lang naman maging tinatawag na, alam mo, lalaki, alam mo, kung ng lalaki yan, nature ng lalaki na medyo malikot pa, lalo ng kabataan, pero huwag magpabaya sa pamilya. So, nangyayari yung iba, naiiwanan talaga. At may kasama ako na nagkasyota siya ng estudyante. Estudyante talaga at may... Ito naman si estudyante, alam ko, kinapitan lang niya yung kasama namin security guard para may magsuporta sa kanyang pag-aaral. Sinuportahan talaga ng security guard. Talaga namang, yun na nga, palit-pato ba? Anong ibig sabihin palit-pato? Sinuportahan niya, at the same time, yung babae, siyempre, pinaubayan niya yung sarili niya. Di ba? So parang similibin sila noong estudyante. Kaso lang, dumating yung karma ng aming tauhan na security guard, na-stroke siya. Kasi kakainom ng energy drink kasi para gusto makasabay dun sa bata niyang karelasyon, katawan niyang na bumigay. So, nangyari, na-stroke siya, balik na din siya sa asawa niya. Buti na lang yung asawa niya mabait. Diba? So, yun ang mga nagiging problema natin, security guard tayo. Ito, kinikwento ko sa inyo para maging aware tayo, no? Mga asawa, at ikaw na rin security guard na huwag kang pabaya. Maging alisto ka na ang asawa mo pala ay may iba na. Ang problema pa, lahat ng sweldo mo, binibigay mo sa asawa mo. Tapos, ginagastos lang pala niya sa walang kwentang bagay, no? Kasi, guys, nagtuturo ako ng financial literacy sa mga security guard. Marami akong video. Dalawin nyo sa channel ko, marami akong video dyan. Ikaw, lalaki, kung inubos-ubos mong ibigay sa asawa mo, ibigay mo lahat ng sweldo mo kung ang asawa mo, wise sa pera. Wise sa pera, marunong sa pera, may alam sa financial literacy. Pero kung walang alam yan sa financial literacy, magtira ka ng sayo at ikaw ang gumawa noon para makamit mo yung mag-retire ng maaga at namnamin ang buhay. Kasi ang buhay ay
daraan lang sa mundong ibabaw, no? Dadaan lang tayo. Ang pagdaan mo ay puro ka sakripisyo, wala kang enjoyment sa sarili, anong purpose ng buhay mo, di ba? Para ka nasa impyerno sa ibabaw ng mundo, no? So, namnamin natin ang buhay natin, no? Wag tayong puro sakripisyo, yan. So, ngayon, kung alam mo ang asawa mo na medyo hindi marunong sa pera, ikaw ang magmamanage sa pera kasi ikaw may nakakaalam. Kung pareho kayong walang alam dalawa, yan ang mangyayari sa iyo. Habang buhay ka magjo-duty, hanggang sa pagtanda mo magjo-duty ka, hanggang sa nawala na tayo sa mundo, kung isusumahin mo ang lahat ng yung buhay mo sa mundo, puro sakripisyo ang inaabot mo. Walang kaginawaan, walang kasiyahan, di ba? So, yun nga guys, kaya ko ginawa itong video na to, Valentine's Special, para maging aware kayo sa mga kaproblemahan natin sa pag-ibig bilang security guard. Okay guys? So I hope na maliwanag sa inyo. Kung maliwanag, hingi ako ng like. Kung malabo sa inyo at nayabangan o anuman, dislike and comment kung ano masabi nyo. Wala ka sa ayos! Ganun ka? I-comment nyo dyan para at least malaman natin. So guys, kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye! Don't forget pala to subscribe guys yung mga bagong dalaw at saka yung notification bell natin. Huwag niyo kalimutan guys ha. At panoorin niyo yung mga patalastas natin guys para naman makatikim po ng kape. Hindi pa ako nakatikim ng kape guys sa channel ko eh. So bye-bye guys ulit. Bye-bye!